And we are live! Hello mga kakwenta! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are tuning in. To those who are watching or will watch the replay later, thank you, thank you, thank you. Welcome back to another episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago, where we keep it real about life, change, and growth, one coffee at a time. Ako po si Lori, a former OFW, a mother of two, the face behind Life with Lair business page, and now a proud digital business owner. So this afternoon, meron akong special guest. Welcome to another session, inspiring session where we will talk about real stories and real journeys. So this afternoon in the Philippines and evening in California pala, it's not Canada, California, we have a very special guest. She's originally from Philippines. Previously, nag-Canada din siya and now residing in California, USA. So she's here to share her inspiring story as a digital business owner. So have you ever wondered ano kaya mabago ang buhay mo kung may opportunity kang pwede mong dalhin kahit saan ka naroroon. So that's exactly what our guest experienced. And tonight we'll uncover how she did it. So we'll add her on stage. I will add her to stage. Mary Ann Salas. Hello, Mary Ann. How are you? Hello, pinsan. Pinsan, yes. We're actually cousin from father's side. And Mm, through this business lang namin nalaman, nag-avail kami ng course na to level up our business and we met from there. O, di ba? Iba talaga nagagawa ng business. oo. Pinsan, pwede mong introduce yung self mo before I proceed with the questions. Sige. Hello po sa mga nanonood, sa mga nagpa-follow. Thank you, Lori, dahil sa pag-invite mo sa akin dito sa iyong segment. You're Ako talaga namang welcome. nakaka-proud. Thank you. At eto nga, ako po si Mary Ann. Tawag na sa akin Mayang, kahit ano. Pero Mary Ann, and then tubong Sambales po, sa Olonga po, sa Pilipinas, nagpunta ng Canada, tapos nandito na nga ako sa California. Kaya magkaibang time zone kami. 10 p.m. ako dito. Sa kanya, dyan yata sa Pilipinas is 1 o'clock. 1 p.m. Kaya magandang tanghalian sa inyong lahat. Isa po akong nanay, ang kumbaga, mom of one na sa lagi ko sinasabi, mom of Gen Z. Kasi pag sinabi mong Gen Z, medyo kahit pa paano, alam nyo na yung pinagdadaanan ng mommy ng Gen Z. Kasi iba yung Yes. mind, iba yung takbo. Kumbaga, I also work as a full-time employee. Isa po akong database administrator. Pero marami akong industry na pinagtrabahuhan dati. Nagtrabaho na ako, sabihin na natin, for more than 2 decades. 2.5 decades. In the last decade, being in the corporate employee. So, marami nang kumaga pinagdaanan. So, yun na lang muna tayo. Para, ibabalik ko sa iyo, pinsan. Salamat, Pinsan. Yung una kong question, ito na, about the business. How did you find the business and what made you decide to become a digital business owner? Actually, ang una talagang nagsimula dito sa business na to, kapatid ko. Yung kapatid ko, sa kanya ako na-inspire. Pero yung sa business na to kasi, hindi ito yung tipong business na mag-chase ka ng family and friend. Yung kumbaga, yung kapatid ko, nakikita ko lang siya na ginagawa niya tong business na to. And kilala ko yung kapatid ko na isa siyang nurse. Actually, dalawa yung trabaho niya, or tatlo yung trabaho niya at that time. Tapos, nasa kanya nakatira yung mga magulang ko. Tapos, meron ang asawa niya. Tapos, meron siyang 3 anak. So, kumbaga, sa lahat ng mga ginagawa niya yun, paano niya nagagawa na nag-business pa? Diba? Para bang, kung kaya niya, siguro ako kaya. Pero, kumbaga, hindi niya ako sinasabi na, ate, check mo to. Hindi, wala siya sinasabi. Nakikita ko lang talaga sa kanya. Tapos nakikita ko yung aura niya. So sabi ko, I wanna check it out. Tapos nung chinek out ko yung kanyang yung website niya, dun ko pinag-aralan, ay, this is something that I can do. So yung ganun. Kasi it's a business that I can do alongside with a full-time job. Pwede kong simulan to. Kaya yung sa kanya, tapos nakita ko yung kapatid ko na from 3 jobs, binitawan niya yung isang job niya.
Kasi okay na dito. So, that's the one. Kumbaga siya yung talagang masasabi kong inspiration ko na nagtulak sa akin para magsimula or i-check out yung business na to. Ayun. Wow. So yung second question ko, were you skeptical, fearful, or doubtful before you started? Skeptical in a way, kasi nga online eh. Pero dahilan nga may tiwala ako sa kapatid ko, yung kapatid ko, ayun yung ano nun eh, yung mga nanonood, kumbaga, ang isa sa mga pinapakita natin dito is tayo yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan, hindi tayo nagtatago sa mga kung saan. So, kapatid ko, nakita ko yung ginagawa niya, at alam ko, may tiwala ako na talagang pinag-aralan niya kung paano to. Pero at the same time, ako rin, pinag-aralan ko kung paano to. Skeptical ako na way kasi nga, ano ko eh, mahiyain kumbaga, para akong makahiya na, kasi social media, paano ko magano sa social media? Mahiyain ako, para akong, ano yung makahiya na pag kinanti mo lang, bigla lang tumitiklop. Maraming bagay na skeptical ako hindi sa business. Skeptical ako sa sarili ko. Kasi parang hindi ko yata kaya yan, yung mga yan. Laging nandun yung self-doubt. So, ang nangyayari, na talagang natanggap ko dito sa business na to, yung mga taong nasa paligid ko, yung mga coach, mentor, sila yung unang nagtiwala sa akin bago ako nagtiwala sa sarili ko na sobrang pinagpapasalamat ko naman yon kasi nga talagang grabe kung hindi dahilan sa pag-uplift nila. Very, very positive yung community na talagang in this world na parang ang daming problema, ang daming chaos, meron palang isang community na very positive na i-uplift ka at hindi ka bibitawan hanggat nandyan ka naniniwala, hindi ka bibitawan. Napaka-positive. Yun. So, hindi Yes, ako wonderful. doubtful ako sa sarili ko. Parang ganon. Nakaka-inspire, 'di ba? Nakaka-amaze talaga yung community natin. For me naman, before ako nag-start, kasi nakita ko yung ads from a stranger. Nagbabrowse ako sa Facebook, tapos nakita ko yung ads niya. So she's totally a stranger to me. Pero now, 'di ba, when I started the business, ang dami kong nakilala bukod sa mentor ko, sa coach ko, sa buong community. Tapos napakadaming inspiring na successful na tao sa community natin na talagang willing silang mag-help sa atin at ituro talaga kung ano yung mga napagdaanan nila, ano yung mga experiences nila, ano yung mga ginawa nila para maging successful. Sinishare nila talaga yon. Pero at first, I was really skeptical. Lahat. Sinerge ko, lahat inano ko, chinek ko. Kasi nga galing ako sa bank. So, yung mind ko, nakaprogram na siya na scam to, fraud to, ganyan. Tapos, stranger, syempre, yung nakita kong ad. So, ayun, lahat talaga sinerge ko. Pero, ang naging basihan ko is yung parang whisper sa akin, yung divine intervention na this is it. Ito yung opportunity pinupukpok ni Lord sa ulo ko. Kasi, second time na tong dumating sa buhay ko, noong 2019, which is yun yung biggest regret ko. Sana noong 2019 nag-start na ako talaga. Dumating siya sa akin noong 2019, then dumating uli siya noong 2024. So, medyo bago pa lang ako sa business. Ayan. End of December 2024. Ayan. Nakita ko yung ads niya nung October, then I started November, end of November. December, nag-start na akong mag-social media. And nandun na yung fear. Doon na nag-start yung fear kasi ayokong makita sa social media. Ayokong ipakita yung face ko sa social media, especially alam mo yun kung nasaan ka, yung mga ganun ba. Pero kasi itong business na to, ito talaga yung nakita ko na makakapagpabago ng buhay ko, buhay ng mga anak ko and sa mama ko, retirement na mama ko and syempre makatulong ako sa community lalo na yung pangarap ko magkaroon ng charity pinsan. Ay nako, yun talaga yung naisip ko. Itong business na ito yung way ko para matupad yung pangarap na yon.
kung employee lang ako, never na mangyayari talaga yun. Thank you for that, Pinsan. Yung third question ko, do you think starting this business is hard? Ah, actually hindi. Well, it's both hard, yes and no. Kung tutuusin, pagsisimula ng business, yun yung maganda rito. Kasi dito, once na magsimula ka ng business na to, hindi ka mag-iisa, merong mag-guide sa'yo, merong coach, merong mentor, merong buong community. Tapos yung training package or your training site natin dito, it's a video-based na halos katulad ng kahit na elementary estudyante na bata lang, kayang sundan kasi step by step talaga niyang ituturo sa'yo. So at that point, masasabi kong it's not hard. Ang mahirap lang, ang karamihan ng mahirap dito is yung pagkumbinsi sa sarili natin na kaya natin. Na simple lang to, kaya mo to, ito lang yung gagawin mo, kumbaga sabihin natin, nagfe-Facebook ka ba, nagbo-browse ka ba sa mga social media? Kung ginagawa mo na yun, ibig sabihin half of the job ginagawa mo na, half of the business nagagawa mo na. Bakit hindi mo pagkakitaan yung pagbo-browse na yan at magnegosyo ka na lang? So kumbaga, akala natin ganun lang. Pero hindi siya mahirap kasi nga merong mag-guide. Lahat ng yon. Merong kahit na hindi ka technical savvy, actually marami dito kung talagang na-meet, hindi sila magsalita ng English kung tutusin or kahit ibang language kasi 'di ba dito sa negosyong ito, iba-ibang lahi iba-ibang, hindi lang for all over the world. Kumbaga, I think more than 26 countries meron to. Kaya kahit saang bansa makakakita, maraming location, more than 50 locations. So, yung masasabing English is not the primary language. Marami dito. Katulad ko, tayo, hindi naman English yung primary language natin. Pero dahilan nandun yung mga ano na yun, yung pagtulong, pag-guide sa atin, madali na nating nagagawa. Kaya dito ang nakita ko, alam mo, yung unang-unang i-develop dito is hindi, yung akala ko, yung business na to, kikita ka lang ng pera, parang ganon. Pero hindi pala. Bago ka kumita ng pera, marami ka pang makikita na development sa sarili mo. Yung confidence mo, yung pakikinig, halimbawa mga tao na nasasabi na ganito, alam mo yung katulad ng sinabi mo kanina, baka mamaya nahiya akong pumunta mag-social media kasi baka mamaya iba yung sasabihin ng tao, ganyan-ganyan. Ang nangyari, hindi mo na inisip yon. Kumbaga, ako, alam mo, yung mahirap sa akin noon, yung pag-go live. Pero, nung natutunan ko na itong negosyong na to is more on pagtulong sa tao, nag-go live na ako kasi ang naging mindset ko noon is kung hindi ako nag-show up sa business ko, merong tao dyan sa mundo, somewhere out there, na nangangailangan ng tulong. Kawawa naman sila kung hindi tayo nag-show up sa business. So, yun yung naging mindset ko. Kaya, naging komportable na ako sa social media. Ayun. Yes, in addition to that, sa training natin, 'di ba, marami kayong pagpipiliang languages. Meron din, 'di ba, merong Cebuano ba 'yon or Bisaya or may nakita ko na dun sa training site natin, hindi lang siya Tagalog, meron ding I'm not sure kung Cebuano, basta ibang dialect. Bukod sa Tagalog, meron pang isa pang dialect na nakita ko. I'm not sure if it is Cebuano or Bisaya or parehas ba 'yon. Hindi ko sure. I agree. Sabi ni Mel, she's watching. Thank you for the love, Mel, and thank you for watching. Personal growth twins, ang sabi niya. So, meron din akong i-add. Yun nga, yung sa hard, di ba? Minsan kasi meron ding mga tao, actually, sa journey ko, may nag-judge na rin sa akin. Ang sabi niya is, hindi niya kailangan mag-show ng face niya sa social media kasi meron siyang sari-sari store, mini store,
dito sa Pilipinas. So, hindi na daw niya kailangan mag-show ng face niya sa social media para lang kumita. Pero for me naman, nakakatawa lang kasi syempre tayo, we're showing our faces sa social media para mapakita natin sa mga tao kung ano ba talaga yung potential nitong business na to. And tama nga si Mel, sabi niya, and sabi mo rin kanina, yung personal growth, di ba? Oo. Yung mababago sa Oo, yung personality natin, sa pagkatao natin. Talagang iba yung matututunan mo dito sa business na to. Hindi lang siya for money talaga, pero yung self-growth mo at saka yung mindset, yun yung hard, I think yun yung hard na nakikita ko sa yeah, business, yeah. yung mindset. Kasi for me Matigas ang before, ulo. oo, pag hindi ka coachable, 'di ba? At saka yung parang alam mo lahat. Kasi minsan may mga tao na, alam ko na 'yan, 'di ba? So Yeah. parang 'yun ang yung mahirap pag hindi ka kasi coachable, mahirap. Kapag ka feeling mo na alam mo na lahat, wala parang hindi ka mag-grow, Yeah. hindi mag-grow yung mind mo, 'di ba? So yun din yung natutunan ko. And syempre yung unang-una talaga gratitude. Yun yung unang-una kong natutunan dito sa business na 'to. So, as I go along my journey, hindi lang siya about financial freedom, hindi na lang siya about pera, Tapos yung nakakatuwa, ang dami mong nami-meet na tao katulad mo, 'di ba? O, di ba? Nag-meet tayo dito, we don't know na Oo. magpinsan tayo, 'di ba? Yung mga Kaya, nakakatuwang mga bagay sa business natin. So for our viewers, saka mga manonood ng replay later, if you can resonate with Mary Ann's story or my story, you can register on our website. Ipakita ko lang ang website natin. Ay, wait. Ayan, displayed on our screen. Okay. Thank you for the answer, Pinsan. I'll go with my fourth question. But this fourth question parang nasagot mo na kanina. Are we selling bagging friends and family? Can you still elaborate this or are we selling or are we selling? Dun muna tayo. Do we sell? Ang masasabi ko, we don't. You can if you want, pero you're not obliged to. Kung gusto mo. Pero ako kasi, malimit sa akin, ako nabibentahan. Kaya, kumbaga, hindi ako, mas kailangan ko na, dito kasi hindi ikaw magbebenta, yun ang masasabi ko. Kasi nga, merong sistema na siya ang gagawa ng hard part for you. Ikaw, ang tayo, katulad yan. Sa website namin, yan yung may mga automated system na yan ang magpapadala mga ng information. Ano nga ba yung meron sa business na to? Step 1, step 2, step 3. Step 1, register sa business, sa website na yan. Libre yan. And it will entitle you with a voucher to attend a free informational workshop on how to start your very own online business. Doon sa step na yun, hindi kami nagbenta. Di ba? Tapos, for about several days, you will get learning email about how to start, still about social media marketing, ano nga ba yung magaganda, ano nga ba yung in ngayon sa business, sa online world, libre pa rin yun. And as you attend that workshop, you will learn the 3 pillars of how to start your very own online business. And in all of those, it will never tell you that you have to sell. Hindi ka magbebenta. So, yun. And do we need to bug friends and family? Hindi rin. Ang nangyayari dito, sila yung nagbabag sa amin kasi tinatanong, ano nga ba yan? Kasi what we do here is a combination of attraction and affiliate marketing. Attraction marketing meaning we are drawing the people that resonates with our story and then they connect with us. So, they go to us. Kaya yung masasabi kong attraction marketing, still, we never sell. Hindi pa tayo nagsisell nun. Yung system ang nagbibigay ng how to earn. So, kumbaga, if the person really wants to know more about the business, nag-register sila. So, pag nag-register sila, then ma-unveil lahat ano nga ba yung mga produkto. Kasi yes, we do have products here. Kasi nga, legit business to. There's product,
there's training package, there's services, lahat yon. Makikita lahat. And from that point on, yung lead, masasabi natin yung lead, yung interesado na gustong mabago ang buhay. Yun yung pag-aaralan nila. They get to understand, do their own due diligence kung paano nga ba sila kikita. So, still, hindi pa rin kami nagbenta. Lahat ng mga decision part is all based on the person's due diligence. And then yung pagbabag ng friends and family, hindi, we don't. That's what we do nga, katulad ng sinabi ko, if we are doing attraction and affiliate marketing, we earn from our affiliates and we attract people to resonate with us, and then they connect with us. So yun yung part ng selling part. We're not doing selling. We don't bug our family and friends. So ayun. Medyo baba. Thank you for that, Pinsan. Yun nga yung ano ko din eh, yung unang tanong ko before nang mag-start ako, magbebenta ba? Kasi ang dami kong mga sinalihan talaga ng mga networking. Kasi ako naman, sumasali ko sa mga networking before kasi support ko yun sa mga friends ko. Yung mga nag-aalok sa akin, minsan yung dati meron 1 year na niya akong kinukulit. So parang, sige na nga ako, para kumbaga support ko lang. Tapos after that, yung mga nag-aalok sa akin talaga ng mga networking, nagjo-join ako sa kanila kasi nga support ko para sa kanila kasi alam ko na makakatulong yun sa kanila, 'di ba? So dito sa business natin walang selling. So doon ako natuwa kasi hindi ako talaga marunong magbenta. Hindi yun yung ano ko, hindi yun yung forte ko. So dito matututo ka ng affiliate marketing, ng digital marketing. So marami ka talaga matututunan. And bagging of friends, so hindi mo rin yun gagawin. Pero ako, nag-share ako sa best friend ko, sa kapatid ko. So, Kasi syempre, it's really a good business. Almost yung, alam mo yung, natatanda mo yun nung nagkaroon tayo ng training, sabi niya gano'n, nagsimula siya, nakita niya, sabi niya, everyone should do this kasi ganun tayo ka-happy. Ganun talaga. So, we do share it because of that excitement that this is really, it's not because of the sale, but it's because of the helping part. Yun yung ano. yes. And syempre, gusto natin pag tayo naging successful na, gusto natin yung family natin or yung mga friends natin na mahalaga sa atin is maging successful din. Kasi nakita na natin, di ba, sa community na sila nagawa nila, magagawa din natin basta we have the right mindset, 'di ba? At saka talagang tiyaga lang na aralin talaga kasi ang dami mong dapat which is yung training site natin, very easy to follow pero medyo ma-overwhelm ka pagka sa umpisa kasi nga ang dami. Pero kailangan mo lang siya talagang take one step at the time. Yeah. Matututunan mo din yung whatever na kailangan mo matutunan sa business. And eventually, i-share mo yung whatever yung knowledge na natutunan mo kasi yung tao na yon hindi mo alam na ito palang business na ito yung kailangan nila para Yes. makaangat sila sa buhay and para matupad yung dreams nila. Kaya nandito kami sa social media showing our faces. Di ba? Thank you for that, Pinsan. Fifth question ko, how can someone really be successful in this business? Bukod sa mga nabanggit natin earlier. Ano pa ba yung dapat gawin? Unang-una, coachable. Katulad ng sinabi mo kanina, dapat coachable. Pagka sinabi mo, oh, I know that, ang hirap na nun eh. Alam mo yun yung dalawang bagay na sabi ko, mahirap sa isang tao. Pag meron kang sinasabi tapos, oh, I know that. So, pagdating pa lang doon, para bang meron ng boundary na wala ka nang matututunan kasi alam mo na pala. Kaya ang maganda nun talaga, dito sa atin, alam mo yung anong tawag doon? Yung fixed mindset, tsaka yung, ano nga yung isa? ano nga ba yung tawag doon sa isang mindset? Fixed mindset, tsaka yung free na flexible. Hindi ko maalala. Oo, hindi ko maalala. Yung tipo bang instead na sabihin mo, I know that. And I know that, but, kumbaga merong Willing to learn. Meron laging kasunod na, oh, I don't know. Halimbawa ako yung mga self-doubt. Kasi karamihan sa atin, natural na magkaroon ng self-doubt na, ay, hindi ko yan kaya.
Pero ito ngayon, yung another mindset is, hindi ko pa yan kaya ngayon, pero matututunan ko rin yan. Alam mo yung gano'n, nagkakaroon ng openness that you will learn more. So how can someone be really successful is pagiging coachable. And then learning that there are things na parang alam mo yan nung pagka umattend ka ng isang university, hindi ka naman umattend ng university dahil alam mo na eh. Kaya ka umattend ng university dahil gusto mong matuto, gusto mong mag-aral, gusto mong pagdating na nakagraduate ka na, magamit mo yon for your future. So, dito, digital marketing, kung alam mo na yung digital marketing at palagay mo ay hindi ka na wala ka nang matututunan, then do it. But if you believe, kasi dito sa business na to, marami na ako nakita na talagang nag-succeed sila, na they don't know it before, or even if they know it, they learned more about it and then they really succeed. Isang bagay yon, pagiging coachable at never quit. Kasi dito rin, it's life. Tao. May ups, may downs, may up, may down. Darating at darating yung pagkakataon na yun. Pero kapag dumarating yung down moment, ando na pwede kang magpahinga, pwede kang medyo umupo muna, pero isang bagay lang is never quit. Bumalik ka pa rin kasi nandito pa rin yung business na yan. Yun yung masasabi ko na how can someone be really successful in this business is believe first, believe sa na divine intervention, na kung nakikita nyo to at napapanood nyo to, make it, consider it as a sign na you are here because God has put you here and laid this down, this opportunity for you. So, nasa sa atin na lang yun para mag-take action. And yung belief talaga na yung malaking bagay na yun. Everyone will be successful in this business as long as we don't quit. Yun. Yes, inspiring. Growth mindset yata pinsan yung Tama. yeah, in addition to that, no, yung kasi minsan dasal tayo ng dasal, 'di ba? Na Lord, bigyan mo naman ako ng way para kumita or para magkaroon ng extra or ano. Pero close yung mind natin. Hindi natin Yun. pinakikinggan yung kung ano yung binibigay ni Lord sa atin, kung ano yung pinakikita na niya nga sa ayan na, pinakikita ko na sa pero ayaw mo pa rin, 'di ba? Kasi natatakot or nagda-doubt, 'di ba? Nagda-doubt dun sa business or nagda-doubt sa sarili nila. So, ano talaga, divine intervention talaga. So, kung nagdadasal ka, nagpe-pray ka for opportunity para umunlad yung buhay mo, i-grab mo na yung opportunity. Pagka nakita mo itong business na to, i-grab mo na yung opportunity. Kasi ayan na yun, binibigay na sa'yo ni Lord, di ba? Yes. Parang sa akin, kasi ganyan yung nangyari sa akin. Second time around, sabi ko, I won't 5 fail you, years Lord. pa. Talagang susundin ko na kung ano yung gusto mong tahakin kong buhay, di ba? And nakakatuwa talaga. As in, super ang masaya na nandito ako sa business. Talaga iba yung joy na naramdaman ko nung nag-start ako dito sa business na to. And for my last question, Pinsan, anong masasabi mo sa mga taong gustong mag-work and earn online pero natatakot pa rin sila? Ayun. Meron pa ba bukod sa lahat ng mga nasabi mo? Sa mga taong natatakot, pero ito masasabi ko, lagi kong sinasabi sa mga nanonood. Anong year ngayon? 2025? Di ba? Year Yes. 2025. Sabihin natin 2030 na. Tapos ginagawa mo pa rin kung anong ginagawa mo ngayon. Yun ba yung future na gusto mong yun ba yung future na naghihintay para sa'yo? Or gusto mo na magkaroon ng magandang buhay, mas maginhawa, may pagbabago sa buhay? Kung halimbawang naghahanap ka ng pagbabago, huwag kang maghintay ng 5 taon. Ay, sorry. Hindi. Pip ka. Huwag kang maghintay ng 5 taon. Kumbaga, yung mga nagsasabi ng nag-wait ng perfect time, there's no such thing as perfect time. Ang masasabi ko nga, yesterday is a mystery. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Today is the present, and it's called a present because it's a gift. So this is a gift that is given for you because its opportunity is there for you to grab. And the only thing that you need to do is take action.
So don't let your fear hold you back. Let your dreams and your future be the courage that move you forward. You know, masasabi, huwag matatakot. Wow, nakaka-inspire ka naman, pinsan. O, 'di ba? Sa mga nakikinig sa atin, I hope na marami kayong natutunan sa ating Go Live. Maraming maraming salamat sa aking guest for sharing her journey. Truly inspiring yung kwento niya and yung story niya, 'di ba? So kung kayo rin naghahanap ng paraan para mag-start ng online business, have freedom sa time, and prepare for your family's future, this might be the opportunity you've been waiting for. So wag na po tayo mag-antay ng perfect timing, or wag na tayo mag-antay ng ready na ba ako, or wag na tayo mag-antay ng, sabi mo nga 'di ba, 5 years. 5 years from now, ano na ako ngayon, 'di ba? So dapat i-start mo na ngayon pa lang, mag-start ka na. Wag ka na mag-antay na makita na successful si Lori o nakita na successful si May, 'di ba? Kasi mapag-iiwanan ka na. So sabay-sabay tayong magiging successful kung sabay-sabay tayo mag-start ng journey natin, 'di ba? Yes. So thank you so much, Pinsan, for guesting on kape at kwento, 'di ba? Oo. Parang ano lang, parang nag-guest, parang artista na nag-guest O, sa di ba? isang show. 'Di ba? So thank you, and thank you for spending your time with us this afternoon in Philippines and evening in California. Let's continue to open our hearts to new possibilities, open our minds to new ways of earning, and open our lives to true freedom. So see you again on my next episode of Kape at Kwento, Kwentong Pagbabago. Bring your coffee, bring your dreams, and let's talk change. Let's continue to earn smart and live free and grow into the person God created us to be. If you want to learn more about the business, you may direct message me or me, Mary Ann Salas, or register on our website at www.loriramos.com or www.simplymaysalas.com with your name and email, and we will send you the link for the free info session about the business. So God bless us all, and good night, good afternoon. Bye-bye. Yan.